Sa Everest, ganito ang tagumpay. Maayos ang panahon, may mga lubid, malapit na ang tuktok at gumagalaw ang pila. Tama lang ang ginagawa ni Don Cash. Hindi siya natataranta o nahuhuli, naghihintay lang. Sa taas na mahigit 26,000 talampakan, mahirap ang paghihintay. Bawat minuto, may kapalit na di na ibabalik sa katawan mo. Dito sa taas, ang oras ay oksiheno at ang oksiheno ay buhay. Bumagal ang pila sa unahan, tapos huminto. Sa unang tingin, walang mali, walang bagyo, pagbagsak o emerhensya. Kaya nakakatakot ang sandaling ito. Sa dulo ng kwentong ito, malalaman mong kahit sundin mo lahat ng patakaran sa Everest, pwede ka pa ring maipit ng walang paraan makababa. Maligayang pagdating sa sukdulang hangganan, Mayo 21, 2019, ang araw na dahilan kaya tinawag ng mga eksperto na pagbagsak ng Everest ang 2019 climbing season. Mukhang matindi, pero kapag nalaman mo ang tungkol kay Don Cash, maiintindihan mo. Hindi ito pagmamalabis. Si Don, 55 anyos na sales executive mula Sandy, Utah, ay lumaking batang bukid sa Novelty, Ohio. Bata pa lang siya, kakaiba na talaga si Don. Sa 15, nakabili na siya ng dirt bike, Volkswagen at pickup truck gamit ang sarili niyang pera. Mula pagkabata, independent na si Don at laging may plano. Pagkatapos ng high school, naging The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, missionary siya sa Taipei at Oakland. Doon niya natutunan ang sipag at disiplina. Pagbalik niya, nagtapos siya ng marketing na may minor sa Chinese sa Universidad ng Utah, kung saan nakilala niya ang kanyang magiging asawa, si Monette Clayton. Nagpakasal sila noong 1986 at sa loob ng 33 taon ay nagkaroon ng 4 na anak, 3 apong babae at sariling tahanan. Kay Sandy, simple lang ang buhay nila, di mo akalaing may kaugnayan sa bundok. Umangat siya sa corporate ladder mula matagumpay na tech sales, pinalago ang kita ng negosyo ng daan-daang milyong dolyar at naging vice president ng BMC Software sa worldwide inside sales. Simple ang motto niya, ang tagumpay ko ay mula sa tagumpay ng iba at lahat ng nakatrabaho niya ay sinasabi rin ito. Sabi ni Don, kaya mong makamit ang kahit ano. Pero dumating ang panahon na in love siya sa mga bundok at mula nang magsimula siyang umakyat, hindi na siya tumigil. Nag-set siya ng goal na akyatin ang 7 pinakamataas na tuktok sa bawat kontinente, na taliwas sa karaniwan niyang buhay. Noong unang 2,000 naabot niya ang tuktok ng Kilimanjaro sa Africa, 19,341 talampakan, Aconcagua sa Timog, Elbrus sa Europa at Carstensz Pyramid sa Oceania. Noong Enero 2019, naakyat na ni Don ang 6 sa 7 summit, ngunit ang paglalakbay niya para makamit ang record ay isa sa pinakamalupit na nasaliksik ko. Halimbawa, sa Denali sa Alaska, pinakamataas na bundok sa Hilagang Amerika. Mas tumagal ang pag-akyat ni Don sa tuktok kaysa sa inaasahan dahil hindi siya likas na atleta. Hindi siya mabilis, pero may iba siyang taglay. Inilarawan ni Tanner ang estilo ng ama niya. Hindi siya mabilis, pero hindi tumitigil at sobrang sipag, lalo na sa Denali. Ang determinasyon niya ang nagpaabot sa kanya sa tuktok, pero ito rin ang dahilan kaya siya nagtagal doon. Nang magsimulang bumaba, nagawa na ang pinsala. Nagka-frostbite siya sa 3 daliri ng kanang kamay na kinailangang putulin ng doktor. Para sa karamihan, iyon ay babala mula sa bundok at magdadalawang isip muna. Maghanap na lang ng mas ligtas na libangan, hindi si Don. May prostetikong pamalit siya na isinusuot sa kadena at ginagamit bilang pambungad sa usapan. Ginawa niyang biro ang kanyang pagkaputol bilang patunay na wala nang makakapigil sa kanya matapos mawala ng mga daliri. Sinasabi niya sa mga tao, buti na lang at nakarating pa rin ako sa tuktok. Noong Enero 2019, 4 na buwan bago ang Everest, inakyat ni Don ang ika-6 niyang tuktok, Bundok Vincent sa Antarctica. Sa 16,050 talampakan ito ang pinakamataas na tuktok sa kontinente at isa sa pinakaliblib na bundok sa mundo. Kasama sa ekspedisyon si Peter Lowry mula Colorado. Magkasama sila ni Don sa tent habang umaakyat. Sa Vincent, naulit ito. Sa pagkakataong ito, ang frostbite ay umatake sa ilong ni Don. Pinanood ni Peter habang unti-unting namamatay ang mga tissue. Sinabi niya na parang nagpaalam na si Don sa ilong niya at nagpatuloy sa pag-akyat. Malinaw ang pattern,
Palaging pinipilit ni Don ang sarili niya lampas sa kanyang mga limitasyon. Ang katawan niya ang nagbabayad ng presyo at basta na lang niya itong binabaliwala at nagpapatuloy pa rin siya. Hindi ito kapabayaan, kundi kailangan talaga. Kapag tinatanong siya kung gusto niyang mamatay, matibay ang sagot niya, kabaliagtaran. May hangarin akong mabuhay. Gusto kong mabuhay ng buo, kahit may kalkuladong panganib. Maikli ang buhay, walang pagsisisi. Pagbalik ni Don mula kay Vincent noong Enero 2019, kulang na ang isang bahagi ng ilong niya, ngunit natapos niya ang ika-6 na summit. Everest na lang ang natitirang bundok para kay Don. Ito na ang huli at sukdulan ng lahat ng kanyang pagsisikap, kaya pursigido siyang tapusin ito. Kaya noong Enero 2019, gumawa ng isang kahangahangang bagay si Don. Nagbitiw siya sa kanyang trabaho bilang Vice President sa BMC Software matapos ang 25 taon ng pag-akyat sa corporate ladder. Umalis siya para akyatin ang pinakamataas na bundok sa mundo at inanunsyo ang 5 buwang sabbatical sa LinkedIn. Nilagay pa ang titulong Chief Executive Mountaineer. Simple lang ang plano niya. Vincent sa Enero, Everest sa Abril at Mayo. Tapos babalik siya ng Hunyo at sisimulan ang susunod na yugto ng kanyang karera. Akala ni Don, walang sablay ang plano niya. Hindi niya alam ang inihanda ng sistema para sa kanya. Maliit na likulang sa tren ng gulo. Linggo-linggo sa Patreon, nagbabahagi ako ng mas malalim na content, eksklusibong video, paliwanag o personal na kwento na wala sa YouTube. Kung gusto mong makita behind the scenes kasama ako, sumali sa Extreme Community sa Patreon. Kita-kits para maintindihan ang nangyari kay Don. Mahalagang malaman ang nangyari sa Everest noong 2019 dahil ito ang taon na tinawag ng mga eksperto na nabali ang Everest. Hindi lang pangkaraniwang climbing season. Una, sobrang dami talaga ng tao. Naglabas ang Nepal ng record na 381 climbing permits para sa mga dayuhan noong tagsibol na yon. Bawat permit ay 11,000, kaya 4.2 milyon ang kinikita ng gobyerno ng Nepal mula sa permit fees. Baka iniisip mo, may pamantayan naman siguro, di ba? Siguradong kailangan patunayan na kwalipikado kang umakyat sa pinakamataas na bundok. Ito lang ang kailangan mo para makakuha ng permit noong 2019. $11,000 at isang sulat mula sa doktor na nagsasabing malusog ka, yun lang. Di kailangang may patunay na nakaakyat ka na ng bundok o narating ang tuktok. Kailangan mo lang ng pirma ng doktor na nagsasabing ligtas ka sa atake sa puso. At syempre, pera rin. Kaya nagkaroon ng 381 may permit, dagdag ang mga Sherpa at gabay nila, kaya libo-libo ang nasa bundok. Lalo pang lumala nang may dumaan na di inaasahang bagyo sa Himalayas noong unang bahagi ng Mayo. At ang ibig sabihin nito ay naantala ang mga team na responsable sa pag-aayos ng mga lubid paakyat ng bundok. Ang mga ekspedisyon na handa ng umakyat ay kinailangang maghintay. Lahat ay naipon sa base camp. Nagmamasid sa panahon, nauubos ang oras, pera at oxygen. Pagkalipas ng bagyo, may nabanggit sa mga ulat ng panahon na nakakabahala. Magkakaroon lamang ng 5 araw kung kailan sapat na kalmado ang hangin para ligtas na subukan ang pag-akyat sa tuktok. Kung ikukumpara, noong 2018 ay nagkaroon ng 11 sunod-sunod na araw ng magandang panahon at nagkaroon pa rin ng mga insidente. Karaniwan, hiwa-hiwalay ang pag-akyat ng mga ekspedisyon. May mga team na maaga o huli, kaya hindi nagsisiksikan. Pero noong 2019, sabay-sabay silang umakyat, kaya nagkaproblema. Dahil ang pag-akyat sa bundok Everest ay hindi katulad ng pag-akyat sa karaniwang bundok na maaari ka lang maglakad paakyat. Ang daan paakyat ay parang isang single file na trail lang. Kadalasan, isang tao lang ang pwedeng dumaan sa bawat seksyon. Kailangan mong kumabit sa fixed na lubid at maghintay ng turn. Karaniwan, maliit lang itong abala. Mga 50 o 60 katao lang ang umaakyat sa tuktok kapag maganda ang panahon. Maghihintay ka, gagalaw, tapos ulit-ulit lang. Mabagal pero umaandar. Noong 2019, mahigit 320 katao ang sabay-sabay na nagtangkang marating ang tuktok sa maikling panahon. Isang perpektong bagyo ng pangyayari. Pero hindi alam ni Don na naniwala siyang nasa mabuting kamay siya at ang paniniwalang iyon ang magdudulot ng kapahamakan sa kanya. Ano ang nagbigay ng kumpiyansa kay Don at nagpatibay ng paniniwala niyang poprotektahan siya ng sistema? Simple, ginawa niya ang takdang aralin, kumuha ng profesional, at sinunod ang patakaran. Hindi ito unang beses ni Don sa Himalayas.
Noong 2010 taon bago subukan ni Don ang Everest, dinala niya ang asawa at 4 na anak sa Everest Base Camp. Sabay nilang tinahak ang 17,000 talampakan para makita ang bundok at maintindihan ang susubukan ni Don balang araw. Sabay silang nagbasa ng libro at nanood ng dokumentaryo tungkol sa Everest. Akala ng pamilya niya alam na nila ang mga panganib. Sa ekspedisyong ito sa Everest, kinuha ni Don ang Pioneer Adventure, kumpanyang Nepali na eksperto sa bundok. Hindi ito ang pinakamagandang serbisyo pero hindi rin pinakamura. Nagbayad siya ng mga $5,000 para sa pag-akyat. Ang mga gabay niya ay sina Lakpa Nurbu Sherpa at Pasang Tenzing Sherpa. Bihasang umaakyat sina Lakpa Nurbu Sherpa at Pasang Tenzing Sherpa na ilang beses nang nakaakyat sa tuktok ng Everest bago umalis papuntang Nepal. Noong 2019 isinulat ni Don ang huling entry sa kanyang gratitude journal. Ngayon, nagpapasalamat ako para sa aking pamilya. Baka ito na ang huli kong pasasalamat kung may mangyari sa Everest. Gusto kong malaman ng lahat kung gaano ko kamahal ang aking asawa, mga anak, at lahat ng aking pamilya at mga kaibigan. Nagkaroon ako ng magandang buhay. Pinagpala ako ng Diyos. Wala akong pinagsisisihan. Magkikita-kita tayong muli. Tinanggap na ni Don ang posibleng kamatayan sa Everest at alam niya ang mga panganib. Mga pagguho ng niebe, bitak sa yelo, bagyo, death zone. Pero ang mangyayari kay Don ay hindi inaasahan ni Numan. Mayo 21, 2019 gabi sa South Col Campo 4 Taas. 26,000 talampakan. Nasa labas ng tent si Don, tinitingnan ang gamit niya, oxygen mask, headlamp, ekstrang baterya. Ganon din ang ginagawa ng ibang umaakyat sa paligid. Manipis ang hangin doon sa taas. Bawat paghinga ay mababaw at parang kulang. Ito na ang huling summit climb niya matapos ang 10 taong paghahanap. Tumingala si Don sa bundok at sanay nakapagpakalma ang nakita niya. 150 headlamp ang paakyat sa bundok sa dilim. Magkakapatong na parang kumikislap na linya sa itim na langit. Maraming tao, grupo, at guide. Hindi siya nag-iisa at pakiramdam niya ligtas at organisado pagkaraan ng 6:00 ng gabi. Kinabit ni Don ang oxygen, inayos ang bag at umakyat kasama sina Lakpa Nurbu at Pasong Tenzing. Nagsimula na ang huling pagsubok. Ang plano, umakyat buong gabi, abutin ang tuktok sa umaga at bumaba habang maliwanag. Karaniwan, 8 to 10 on oras ang pag-akyat at pagbaba sa tuktok. Iyon lang ang kaya ng katawan sa death zone. Sumunod si Don sa payo ng anak niyang si Tanner. Dahan-dahan, tuloy-tuloy na umaakyat sa dilim, isang paa sa unahan ng isa. Habang umaakyat siya, may naranasan siyang nagpapalala sa lahat, ang linyang nakita niya. Bago ang pagsugod sa tuktok, nagkaroon ng traffic sa mga teknikal na bahagi, kung saan kailangang kumabit ang mga umaakyat sa mga nakapirming lubid at gumalaw ng paisa-isa. May mga taong naghihintay, nakatayo lang doon. Sa taas na 27,000 talampakan, sa 28,000 talampakan, naghihintay ng kanilang pagkakataon na gumalaw habang nauubos ang kanilang oxygen doon sa itaas. Ang oxygen ay oras. Sa Hillary Step, isang halos patayong 80 talampakang bato malapit sa tuktok, mas mahirap pa ito. Isa lang ang kasya sa makitid na bahagi kada pasada. Ang mga umaakyat na climber ay kailangang maghintay sa mga bumababang climber at ang mga bumababang climber ay kailangang maghintay sa mga umaakyat. 2 oras ang pagkaantala, minsan mas mahaba pa. Habang naghihintay si Don, sumikat ang araw at nagbago ang langit mula itim, asul, kahel, hanggang sa liwanag. Nang gumalaw muli ang pila, ilang oras na rin ang lumipas. May ilan nang bumalik, pero nagpatuloy si Don dahil malapit na ang tuktok. Ilang daang talampakan na lang. Sa wakas, 5:30 ng umaga noong Mayo, 22 sumikat ang araw sa Himalayas. Narating na ni Don Cash ang tuktok ng Mount Everest, ang pinakamataas na punto sa mundo na 29,000 at 29 na talampakan taas ng dagat. Natupad na ang mga taon ng pangarap. Agad kinuha ni Don ang satellite phone na niya habang nanginginig ang mga kamay. Ang kanyang paghinga ay putol-putol sa pamamagitan ng kanyang oxygen mask. Umalingaw-ngaw ang koneksyon nang sagutin ito ng kanyang anak na si Tanner. Puno ng dalisay na tuwa ang boses ni Don. Napakapalad ko na narito ako sa bundok na binabasa ko na sa loob ng 40 taon. Siguradong labis ang nararamdaman ni Don. At sa totoo lang, madaling maintindihan kung bakit.
May isip mo ba ang 40 taon ng pagbabasa, dekada ng pagtingin sa litrato, at buwan ng pangarap na marating ang tuktok ng bundok na ito? 6 na summit na ang natapos. 3 daliri at parte ng ilong niya ang nawala. Ang lahat ng ito ay nauwi sa sandaling ito. Ang sukdulan, ang finish line. Lahat ng isinakripisyo niya, lahat ng pinaghirapan niya, lahat ng pinaniwalaan niya tungkol sa pamumuhay ng buo ay sulit na sulit. Ibinaba ni Don ang telepono at tumingin sa paligid. Ang Himalayas ay nakalatag sa lahat ng direksyon sa ilalim niya. Malinaw ang langit, sumisikat ang araw. Nagawa niya ito. Kinuha niya ang kanyang kamera, nagsimulang kumuha ng mga litrato. Ang mga bandila ng panalangin ay pumapagaspas sa hangin. Ang tanawin sa bawat direksyon ay nandoon mismo, habang kinukunan niya ang mga litratong iyon. Nanghina bigla ang mga binti ni Don at bumagsak siya sa niebe sa tuktok ng mundo nang walang babala. Si Don Cash na kilala sa hindi paghinto ay huminto rin. Ito ang posibleng nangyari. Mahigit 12 oras nang umaakyat si Don, mas mahaba ng 4-6 na oras kaysa dati, at unti-unti nang humihina ang kanyang katawan. Kapag lampas 26,000 talampakan na ang taas, death zone na ito ayon sa mga umaakyat dahil hindi sapat ang oxygen sa hangin para mabuhay ang tao. Nagsasara ang katawan mo, nagugutom ang mga selula, namamaga ang utak, tumitindi ang dugo at hirap na ang usapan sa oxygen. Sa mataas na daloy, ang karaniwang 3 litro na bote ng oxygen ay tumatagal ng 3-4 na oras. Ang mahigit 12 oras na pag-akyat ni Don ay nangangahulugan na nakaubos siya ng 3-4 na bote. Pagdating sa tuktok, umabot na sa limit ang katawan niya. Pagkatapos, ang oras sa tuktok, tawag sa telepono, mga litrato, at matinding pagmamalaki at tagumpay, lahat habang nasa tuktok na 3 talampakan lang ang lapad. Pagkahulog niya, lumuhod sa tabi niya ang mga Sherpa niyang gabay. Sinalak Panurbo at Pasang Tenjing. Agad nilang sinimulan ang cardiopulmonary resuscitation at dibdib compressions. Sa 29,000 at 29 na talampakan, manipis ang hangin at parang nasusunog ang baga mo sa bawat hinga. Napakadelikado, pero mas mapanganib kung walang gagawin. Tinaasan nila ang presyo ng kanyang oxygen, minasahe ang kanyang mga braso at binti, ginawa nila ang lahat para maibalik siya at nakakagulat, gumana ito. Nagising si Don, nakita niya sila, nakakapag-usap na siya. Ramdam mo ba ang ginhawa ng mga Sherpa noon na ibalik nila siya? Buhay at may malay siya, pero hindi makatayo si Don kahit tinulungan siya dahil di gumagana ang binti niya. May malay si Don, nakakakita siya, nakakapagsalita siya, pero tuluyan nang bumigay ang kanyang katawan. Sa taas na 29,000 at 29 na talampakan, delikado ito. Kung hindi ka makalakad, hindi ka makababa at mamamatay ka. Ngayon, naiintindihan mo na ba kung bakit may traffic jam? May opsyon ang mga Sherpa. Manatili kay Don sa tuktok at umasa na gagaling siya. Alam nilang habang tumatagal sila roon, unti-unti silang mamamatay. Kaya nagpasya silang ibaba siya ngayon. Halos imposibleng gawain ito. Ang paggalaw ng isang hindi na makakilos na umaakyat sa death zone sa matinding taas ay nangangailangan ng pambihirang lakas at tapang. Hindi nag-atubili sina Lakpanorbu at Pasong Tenjing. Hinila nila pababa si Don mula sa tuktok. Umabot sila ng 80 talampakang taas. 80 talampakan mula sa pinagtupadan ni Don ng pangarap niya. Naabot nila ang Hillary Step at dito nagsimula ang kwento ng isang matinding at malupit na pagkamatay na aking na-research. Pagdating ni Lakpanorbu, Pasong Tenjing at Don sa Hillary Step, bumigat ang kanilang dibdib. Nang makita nila kung ano ang naghihintay sa ibaba, nakita nila ang pila ng mahigit 200 na umaakyat na magkakasunod. Lahat sila ay paakyat ng bundok. Tandaan, sa Hillary Step, iisang fixed rope lang at isa lang ang maaaring dumaan bawat beses. Kung may umaakyat o bumababa, kailangang maghintay. Karaniwan, aabot ng 10 to 15 minuto ang paghihintay. Nakakainis, pero tiisin na lang. Ngayon, mahigit 200 ang sabay-sabay na umaakyat sa makitid na daan, kaya hindi makalusot sina Lakpanorbu at Pasong Tenjing. Hindi sila makalusot o madala si Don sa pila. Barado ang daan papunta sa kaligtasan, kaya naghintay sila ng kanilang turn habang nakahiga si Don sa niebe sa gitna nila. Sa 28,700 at 70 talampakan sa death zone, iniulat ng Pioneer Adventure na naghintay sila ng hindi bababa sa 2 oras. Isipin mo ang ibig sabihin nun. Camp 4 na may silungan, mga medikal na supply
at pagkakataong maging stable. Si Don ay 2,000 at 700 talampakang pababa mula sa kanila. Karaniwang 4-6 na oras lang ang pagbaba. Hindi sila makagalaw, hindi dahil sa kondisyon kundi sa aksidente ng tao. Habang naghihintay, namamatay si Don. Ginawa ng mga Sherpa ang lahat ng kaya nila. Ibinigay nila kay Don ang kanilang oxygen. Isinakripisyo ang buhay nila. Pinainit pa nila siya sa gitna ng malupit na hangin para mailigtas. Kinakausap nila siya para panatilihing gising, pero sa death zone, limitado lang ang oras ng buhay ng katawan. Mahigit 12 oras nang nasa taas ng 26,000 talampakan si Don at bumababa na ang temperatura niya. Ang lamig sa ganoong kataas, kasabay ng matinding pagod, ay nagpapahinto na sa kanyang katawan. Isa-isang bumibigay ang mga sistema nito. Patuloy na sinusuri at sinusubukang panatilihing gising ng mga Sherpa si Don. Ngunit habang tumatagal, nakikitang nanghihina siya. Umaasa silang magpapatuloy siya dahil iyon lang ang kaya nilang gawin. Umasa silang makababa siya sa kampo 4 bago mahuli, pero hindi sapat ang bilis ng pila. At pagkatapos, sa loob ng 2 oras ng paghihintay, bumagsak muli si Don sa ikalawang pagkakataon. Muling nagsimula ang mga Sherpa ng cardiopulmonary resuscitation, nagbigay ng chest compressions at oxygen, tulad ng dati nilang ginawa na nagbalik sa kanya noon. Ngunit ngayon, wala nang tugon si Don. Hindi na siya dumilat, huminga o gumalaw. Sa pagkakataong ito, tuluyan na siyang nagpaalam. Si Donald Lincash ay namatay sa Hillary Step, 80 talampakan mula sa lugar kung saan niya natupad ang kanyang 40 taong pangarap, 2,700 talampakan sa taas ng ligtas na lugar. Hindi siya namatay dahil sa avalanche, pagkahulog, bagyo o anumang panganib na inaasahan niya. Namatay siya sa traffic jam sa Mount Everest. Naghihintay sa pila habang bumibigay ang katawan. 2 Sherpa na sumubok tumulong ay nanood na lang. Tinanggap ng sistema ang kanyang 3,000 at 50,000 at nagbigay ng permit, ngunit hindi siya nailigtas. Nakalulungkot, hindi lang si Don ang namatay noon. 11 ang namatay na umaakyat sa Everest noong 2019 spring. 4 ay Indian nationals, 2 Irish, 2 Amerikano, kasama si Don, 1 British, 1 Austrian at 1 Nepali. May nakakabahalang pagkakapareho ang mga pagkamatay na ito. Karamihan ay dulot ng labis na pagod, siksikan at kakulangan ng oxygen habang nakapila. May nakakakilabot na detalye sa pagkamatay ni Don. Naalala mo si Peter Lowry, ang climber na kasama niya sa tent sa Mount Vinson at nakakita sa kanya habang hinahalikan ang ilong niya? Paalam sa frostbite, 4 na buwan bago nito, naabot ni Peter ang tuktok ng Everest noong Mayo, 23 isang araw matapos mamatay si Don at nadaanan niya ang katawan nito habang paakyat. Nasa suot pa rin niyang matingkad na down suit at boots si Don, kalahating natatakpan ng niebe. Wala pang 24 na oras na patay, ayon kay Peter sa mga reporter. Akala ko mga bangkay mula 5, 10, 20 taon na ang makikita ko, hindi mula sa season na ito. Hindi ako handa makakita ng mga namatay, wala pang 24 na oras. 4 na buwan pa lang ang lumipas, nagbahagi sila ng tent, kwento at pangarap. Ngayon, mag-isa na lang si Peter papunta sa tuktok. Ganito na ang Everest ngayon. Paano ito nangyari? Paano naging patibong ng kamatayan ang isang bundok na libu-libong beses nang naakyat? Ang sagot ay hindi ang bundok, kundi ang ekonomiya. Hindi batayan ng Ministry of Tourism ng Nepal ang dami ng buhay na umaakyat. Kita lang ang binibilang nila. Ang turismo ay bumubuo ng humigit kumulang 7% ng kabuuang gross domestic product ng Nepal. May 40,000-50,000 pansamantalang manggagawa na umaasa ng kabuhayan sa Everest. Kumita ang pamahalaan ng Nepal ng $4.2 milyong sa permit noong 2011 pero simula pa lang iyon. Gumagastos ang mga umaakyat para sa gabay, kagamitan, porter, pagkain at tirahan na may kabuuang epekto sa ekonomiya na daan-daang milyong dolyar. Kapag tinanong kung bakit hindi naghihigpit ang Nepal, simple lang, hindi nila kayang mawala ang kita. Bawat limitasyon, bawas kita. Bawat umaakyat na tinanggihan nila ay nawawalang kita. At sa bansang may karaniwang taunang kita na $1,500 lang, hindi madaling desisyong iyon. Makikita ang problemang ito sa kung paano ipinatutupad ng Nepal ang mga regulasyon nito o mas tamang sabihin kung paano nila ito hindi ipinapatupad. Pagkatapos ng mga namatay noong 2019, nag-anunsyo ang Nepal ng mga bagong patakaran.
Kailangan patunayan ng mga umaakyat na naabot nila ang mga tuktok na higit sa 18,000 talampakan at ang mga kumpanyang gumagabay ay kailangang may 3 taong karanasan sa pag-oorganisa ng mga ekspedisyon sa matataas na bundok. Mukhang kahanga-hanga, seryoso, parang sa wakas ay sineseryoso na talaga ng Nepal ang kaligtasan. Pero sabi ng ilang eksperto, ito ay tinatawag na regulation theater. Mga panukalang ginawa para magmukhang may ginagawa, pero wala namang totoong pagbabago. Tama sila. Ipinakilala ang pagbabawal sa solo climbing noong 2017, tapos muling ipinakilala noong 2019, tapos muli noong 2023 at muli na naman noong 2025. Madalas nang iminungkahi ang mga karanasan pero hindi na ipatupad. Malinaw ang pattern. Bawat ilang taon may trahedya, galit, mga pangako, balik sa dati at may namamatay ulit. Kinansela ang 2020 season dahil sa COVID-19. Noong 2021, naglabas ang Nepal ng 400 permit. Noong 2023, naglabas sila ng 400 at 78 permit at 18 katao ang namatay, mas mataas kaysa 2019. Ang sistemang pumatay kay Don Cash ay pareho pa rin. Nananatili pa rin ang katawan niya sa tuktok ng Everest. Abot sa 40,000 hanggang 70,000 ang gastos sa recovery. 10 Sherpa ang kailangang isugal ang buhay. Pinili ng pamilya niya na huwag subukan ito. Ayon sa obituary ni Don, gusto niyang iwan ang kanyang katawan sa bundok. Hindi nagsampa ng kaso o nanisi sa publiko ang kanyang pamilya laban sa pioneer adventure o sa mga gabay. Nagpadala ng mensahe ang kapatid ni Don sa Nepal para ipaabot ang taos-pusong pasasalamat ng pamilya kina Norbo at Tenzing sa kanilang kabayanihan sa pagsagip kay Don. Mabait ang pamilya, pero hindi nito kayang baguhin ang sitwasyon. Tinanggap na ni Don ang posibilidad ng pagkamatay sa Everest at isinulat niya ito sa journal. Alam niya ang mga panganib, avalanche, bitak sa yelo, bagyo, pero hindi niya matanggap na mamatay lang dahil sa pila. Hindi siya naghanda para sa sistemang inuuna ang kita. Ninaisip ang panganib ng 200 kataong humaharang sa daan patungo sa kaligtasan. Nabuhay ng buo si Don, natupad ang pangarap at narating ang tuktok, ngunit 80 talampakan mula roon, traffic ang pumatay sa kanya. 5 taon na ang lumipas, nandoon pa rin ang linyang iyon. Salamat sa panonood. Magkita tayo muli, maging matapang.